So ayan po mga kabayan ko. Dito naman po ako. Kumusta po kayo? Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo-lalo yung mga OFW natin dyan sa abroad. Saan man kayo paig na mundo na roon. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Mga viewers na mga hinangaan kong charity vlogger, mga viewers na ni Chris na, mga Chris po fanatic, mga viewers ni Pugubiyar at Kalinga Prab, Tia Bala, Tinito Jack, at viewers ni Ivana Alawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang programang Arte Action. Diba? Rapi Tulfo in Action. Shout out sa inyo, mga viewers. Okay? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Randy Channel po. Subscribe, like, share, and comment. So itong topic ko, iba naman yung topic ko mga kabayan ko. Alam kong puro na lang sa charity, yung aking topic, puro kay Krishna, o kaya kay Pugubihero, yung ibang topic ko. Diba? Pipilit lang ako ng konti, mga kabayan ko, tungkol sa nangyayari dito sa ating bansa. Na kung saan, ang ating Pangulo, si PBBM at ang ating Vice President ay hindi magkasundo. At ito nga ay ang gusto ng mga taga-suporta ni VP Sara na mga taga-suporta ay di ba nagrarally at ang pagsisigawan nila resign BBM, di ba? Resign BBM ang sigaw nila sa mga rally nila. Lalo na si VP Sara, di ba? Ginawa pa natin doon sa impeachment na pinagbantaan niya ang Pangulo na papatayin ang First Lady at ang Speaker of the House. O, di ba? Napanood natin yan sa impeachment. Nakasalukuyan. Dinidinig, di ba mga kabayan ko? Dito, may napanood akong balita. Dito sa social media, mga kabayan ko, na ito daw si VP Sara ay humihingi ng closed door meeting sa ating Pangulo. Ayan, nakita niyo sa screen ko, diyan sa gilid, di ba? Humihingi ng closed door meeting sa ating Pangulo. Ito ang tanong ko dyan. Para ano pa? Di ba mga kabayan ko? Para ano pa yung hiningi niyang closed door meeting dito ni VP Sara kay sa ating Pangulo? Pagkatapos niyang siraan ng ating Pangulo, pagkatapos niyang bantaan ng ating Pangulo, hihingi siya ng closed door meeting. Para ano pa? Di ba? Para ano pa? Kung ako sa kanya, sagutin na lang niya yung mga inaakusa sa kanya na ngayon. Inaakusa sa kanya ngayon na sa ating yung inaakusa sa kanya ng gobyerno sa kanya mga kaso. Sagutin na lang niya yung mga impeachment. Dapat sagutin na lang niya yun. Di ba nakasala ng impeachment at dinidinig na? Sagutin na yun, niya na yun. Pumunta sa doon at pasinungalingan niya yung may binibinta sa kanya. Okay? Pasinungalingan niya yung may binibinta sa kanya. Di ba? Ganun yun eh. Hindi yung hihingi siya ng closed door meeting. Para ano pa? Di ba? Mga kabayan ko, para ano pa? Di ba? Para ano pa? Dapat noon pa, nung pagkakaupo pa lang nila, so tali siya naman vice presidente at si Bongbong Marcos ang presidente, dapat tulungan sila para sa ating bayan. Di ba? Nagtulungan sana sila. Hindi sila yung parang nagsiraan, sinisiraan niya ang ating Pangulo. Ngayon, ito na ngayon, hihingi ng closed door meeting. Dapat noon pa. Tapos yung kanya mga taga-suporta sana, dapat pinayuhan niya na huwag kayong ganyan. Tanggapin natin, ito na yung ating Pangulo. Ngayon, kung may makita naman tayo na hindi ka nais-nais, doon kayo sisigaw. Puro naman trabaho ang ginawa ng ating Pangulo. Puro trabaho. Siya kung saan nagpupunta. Mga kabayan ko. Kung saan nagpupunta. Pupunta ng ibang bansa. Tapos yung gastos natin na mamamayan na naghihikaos. Di ba? Kaya wala nang kwenta yung sinasabing closed door meeting. Wala na yan. Malabo na yan sa sabaw ng pusit. Yung closed door meeting. May impeachment na nakasalang para sa kanya. Sagutin na lang niya yun. Sagutin na lang niya yun sa impeachment court. Yung mga akusasyon na
binabato sa kanya. Kung yung ba at may katotohanan o walang katotohanan. Pasinungalingan niya yun. Humarap siya doon sa impeachment. Di ba? Kasi yung ginastusan natin yan, yung impeachment na yan. Alam niyo ba, may pundo yan eh. Sa impeachment na yan eh. Hindi yan libreng investigasyon yan. Abala sa ating mga senador. Abala sa mga prosecutor. Abala sa defense. Di ba? Ginastusan natin yan. So, harapin na lang niya yung impeachment. Humarap siya doon. Yung wala na yung closed door meeting na yan. Wala na yan. Hindi na yan makuha yung closed door meeting na yan. Malabo na yan sa sabaw ng pusit. Mga kabayan. Di ba? Kung gusto niya talaga ng ng pagbabago dito sa ating bansa, dapat sinuportahan niya ang ating Pangulo. Kasi ang pangarap ng ating Pangulo ni PBBM ay pagbabago sa ating bansa. Ang gusto niya, gumanda ang ekonomiya ng ating bansa. Dapat sinuportahan niya yun. Ang sarap ng buhay niya, nasa DepEd siya, sekretary, mga kabayan. Ano pinagagawa? Anong ginagagawa sa DepEd? Diba? Naki-question ngayon yung confidential fund. At ito ngayon nasa impeachment court na. Dapat ganun tinulungan na lang sana niya ang ating Pangulo. Pinalaganap sana niya yung mga yung edukasyon para sa ating mga kabataan. Meron siyang pwesto, sekretary siya ng DepEd. Bukod sa vice president na siya, sekretary pa siya ng DepEd. Dapat pinagbuti niya yun. Tandaan natin, marami ang mga magulang ang doon sa mga sa DepEd, nagpapaaral. Kung maganda sana ang kanyang ginawa sa DepEd, di sana pagdating ng pagkatapos ng termino ng ating Pangulo sana sa 2028, kasi may mga magulang yan yung mga bata di ba? Maaring magustuhan siya, makuha niya yung pulso ng taong bayan, lalo yung mga magulang ng mga bata, mga kapatid, kamag-anak, ipagmamalaki. Okay ang ating sekretary ng DepEd, hindi pinababayaan yung mga bata. Maganda yung kanya pamamalakad sa DepEd. Di ba ganun yun? Maling diskarte. Ngayon, nasilip sa kanya yung confidential fund. Doon siya nadali, doon siya nasira Napumutok yun sa lahat ng mainstream media. At ngayon pinag-uusapan sa impeachment court. Di ba? Tapos hihingi siya ng closed door meeting. Kung totoo man yan, may closed door meeting. Para ano pa, closed door meeting? Wala na yan. Hindi na mababawi yan, yung pag-uusap sa closed door meeting. Para ano? Ihinto yung impeachment? Di ba? Para ano? I-attract yung mga kaso na isinampa sa kanya? Yung ba, pakikausap siya sa ating Pangulo? Nako! Malabo na yan, mga kabayan ko. Nandyan na yan, nakasalang na yan Nakasalang na yan Sabihin, tapusin na lang yan. Sa total, pag napatunayan naman na wala siyang kasalanan, hindi ma-acquit siya. Di ba ganun yun? Napakasimple lang naman yan Kung wala siyang kasalanan, ma-acquit siya. Ngayon, kung may kasalanan, dapat magdusa siya. Ganun lang kasimple lang yun mga kabayan. Lalo lang mga DDS, mga supporter ng DDS. Sana maintindihan nyo yung sitwasyon, kalagayan ng ating Vice Presidente sa kasalukuyan na nahaharap sa impeachment trial. Di ba? Sana intindihin nyo na lang. Intindihin natin, tayo mga mga mamamayan. Mapa-DDS man yan, loyalist man yan. Intindihin na natin ang sitwasyon. At sana, harapin ni BP Sara yung kaso na isinasampa sa kanya ng ating batas, na pinapatupad ng ating batas. Di ba? Katulad niya, yung impeachment, di ba? Batas yan
Kung may kaso man sa doon sa ombudsman o sa DOJ, harapin niya yun. Patunayan niya na wala siyang kasalanan. Yan ang pinakasimple dyan. Ngayon, kung hindi, niya harapin yun, eh, nagpapatunay lamang na meron siyang kasalanan. Di ba ganun yun? Pero kung haharapin niya yan at papatunayan niya sa mga korte na isinampat, nakasampa sa mga korte, yung mga kasong sinampa sa kanya, laban sa kanya, at haharapin niya yun, at patunayan niya walang katotohanan yun, eh, acquittal siya. Di ba ganun yun? Pero kung may kasalanan, mapatunayan na may kasalanan, ay ba, magdusa siya. Dapat magdusahan na yun. Di ba? Ganun yun, mga kabayan ko. Ito ay comment ko lang, reaction ko lang, doon sa closed door meeting na sinasabi na balitaan natin, na closed door meeting. Kung totoo man ito, wala naman siguro, wala naman siguro masama kung magkaroon kayo ng closed door meeting ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Pero, para ano pa? Ano ba pag-uusapan ninyo? Ba't kailangan pa ng closed door meeting? Eh may mga nakasampang kaso sa kanya, laban sa kanya, harapin na lang niya yun. Wala na yun, yung closed door meeting na yun. Wala na yun. Bulgar na eh. Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, bulgar na yung sitwasyon. May impeachment na dinidinig ang ating Vice Presidente. Harapin niya na lang yun. Di ba? May kaso isinampa sa kanya, sa DOJ, sa RTC, tungkol doon sa pagbabanta niya sa ating Pangulo. Harapin na lang niya yun. At patunayan niya wala siyang ganong akusasyon na laban sa kanya. Di ba? Na inaakusa sa kanya, patunayan niya na wala yun. Ganon lang yun. Di ba mga kabayan ko? Lalo mga DDS, shoutout sa iyo mga DDS ha. Mga kabayan ko dyan, dito sa Batang Pilipinas na ating minamahal. Shoutout sa inyo. Sana unawain na lang natin yung sitwasyon. Okay? Dinggin natin at panoorin natin at tayo mga mamayan ang husga kung may kasalanan ba o wala ating Vice Presidente na nakasala ngayon sa impeachment trial. Okay? Ganun lang yun. So yun lang sa akin mga kabayan ko. Sana naintindihan niyo aking comment, reaction sa video patungkol sa ating Vice Presidente. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.